Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin po pag-uusapan ang komento rito ni ka-crypto kung saan ang sabi niya ay may something ba next week. Parang nakakapagtaka lang ang baba lang kasi ng volume ng mga crypto ngayon, di kagaya ng mga nakaraan. Kaya ayan, yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago ko po ibahagi ang aking pananaw or opinion tungkol dito ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, meron nga bang something or meron nga bang isang parang malaking bagay na paparating next week? Yan ang tanong ni ka-crypto dito. Kasi ayon sa kanya ay nakakapagtaka lamang daw sapagkat bumabagsak ang mga trading volume ng mga cryptocurrencies na hindi katulad po ng mga nakaraang mga performance ng mga ito. Kaya yan ang masasabi ko po rito ay wala po akong nakikita na malaking paparating dito sa mga susunod na linggo. Ayan. Pero base lamang po sa aking pananaw dito kung bakit nagsisibagsakan ang mga trading volume, hindi lamang po mga trading volume, maging mga presyo mismo ng buong crypto market. Ayan, ay nakakaranas po ng pagbagsak. Kaya nga sinasabi nila na nakakaranas ng bearish market condition ang buong crypto market ngayon. Ayan, nagsisibagsakan po sila. Meron lamang pong iilan lamang na mga crypto ang dinidefine nila or kakaiba po talaga yung kanilang graph. Pero iilan lamang po ang mga yan. Majority po ay talagang bumabagsak or sumusunod po sa galawan ni Bitcoin. Ngayon ay ang aking sariling opinion po rito ay meron po kasi akong nabasang isang source at ako po ay mukhang sumasang-ayon po rito. Ayon po sa source na ito ay nangyayari daw po ito para i-shake out yan or parang tanggalin yung mga mahihinang investors, yung mga may weak hands. Yan, particular po yung mga mahihinang mag-hold na mga investors. Yan, sinishake out po nila or gusto nilang tanggalin ang mga ito. Para kung pag natanggal na ang mga ito at yung talagang natira ang matibay. Yan po yung ibig sabihin nito. Sinishake out po nila para matira ang matibay. Kaya yan po ang ibig sabihin niyan. At kung sino yung talagang matibay na mga natira ay sila po talaga ang kikita rito ng malaki. Kasi ayan, marami na rin ako nababasa na mga komento na talagang sumusuko na sila. Hindi na po nila kinakaya ang pagbagsak ng mga cryptocurrencies. Yan, kahit ano pa yan, maski hindi po yan si Bitcoin, maski hindi po yan si Shiba Inu or mga kilalang mga cryptocurrencies ay ayan, nakakaranas po yan ng pagbagsak. At marami na pong sumusuko. Ayan, dahil sa nararanasan na pagbagsak ng buong crypto market ngayon. Ayan, at yan po talaga ang pakay ng mga yung may kagawan dito is yung mga malalaking investor na rin, yung may kayang i-manipulate yung market. Ayan, nagsasama-sama po sila. Ayan, mga malalaking mga sabihin natin, mga whales. Ayan, talagang sila na rin yung mga nagbebenta. Yan, para bumagsak yung market price ng buong crypto market. Para takutin yung mga mahihinang investors. Yung gaya ng sinabi ko kanina ay yung mga mahihina yung kanilang kamay na mag-hold ng kanilang mga cryptocurrency assets. Kaya kung pag nangyari yan ay ayan nga, maobserbahan natin ngayon na marami na talagang natatakot. Kaya nagpapanik sila at hindi po nila nakakayanan ay napipilitan po silang magbenta ngayon. Ayan. Ngayon ay kung pag dumating na po yung punto na ayan, nagawa pong ayan, sabihin natin ay wala na talaga yung mga weak hands, ayan, natanggal na sila or sila po ay nalinisan na. Ayan.
nilinis na ng mga yan malalaking mga yan yung mga nagpapagalaw sa market. Ay ayan, dito na po mag-uumpisa ang pag-angat ng mga cryptocurrencies. Yan, dito na po mag-uumpisa ang tinatawag na bull market. Kaya yan, yun nga lang at hindi po natin masabi kung kailan pa rin po ito mag-uumpisa. Wala po akong ideya kung next week ito mag-uumpisa. Ayan, basta mararamdaman po natin yan. Malalaman po natin yan kung nag-uumpisa na itong umangat or nag-uumpisa ng umangat. Sabay-sabay naman po yan. Madaling mapansin po yan kasi sabay-sabay po lahat. Ang buong crypto market ay magsisiakyatan. Kaya yan lamang po yung aking sariling opinion ngayon kung bakit bumabagsak ang buong crypto market. Talagang sinishake out po nila yung mga mahihinang investors. Kaya ayan, ang masasabi ko po rito ay maging matatag ayan sa pag-hold ng ating cryptocurrency. Ayan, kasi sa bandang huli ay kung nagawa po nating makayanan ayan yung shake out na ito, ayan ayan darating din yung may kapalit din yung ating pagsisikap sa pag-hold sa ating mga crypto asset. Kaya yan lamang po yung masasabi ko dito para kay crypto. Kaya nagsisibagsakan lamang po talagang parang sinasadya po kasi ito. Kaya parang tanggalin yung mga mahihinang investor. Kaya ayan, ang susi po rito, ang masasabi ko po rito ay huwag po tayong sumuko. Ayan, hold lamang, patibayan lamang. Ayan, maging matatag at matibay sa pag-hold. Kaya yan, at huwag tayong sumuko. Kasi yung pag sumuko po tayo rito ay ayan, nasa huli ang pagsisisi. Pag lumipad na ang buong crypto market ay saka tayo nagsisisi. Kaya ayan, yan lamang po yung masasabi ko tungkol dito sa komento ni ka-crypto dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.